Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh at Shaddai, walang hanggang na nagpupuri po ang mga puso sa mga sandaling ito, sapagkat muli, Panginoon, inyo po pinahintulot na kami po'y muli po na magkatipon sa dakong ito upang ikaw po ay aming pong makapaninig. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Biyaya, Panginoon, na nagmumula po sa inyo, Lord God. Lahat, Panginoon, ng mga bagay na meron po kami, Panginoon. Salamat po sa aming mga buhay na ipinagkaloob po ninyo sa amin sa araw na ito. Sampo po ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Sa aming po mga employer, Panginoon. And Lord, sa mga oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, dalangin po namin, O Lord, na kayo po ang maghari po sa bawat isa po sa amin. Kayo po ang maghari sa apat na sulok ng dakong ito. Lord, I pray, Lord, pagpalaan niyo po ang apat na sulok ng dakong ito. I pray, Lord, to seal this place, Lord God, with the precious blood of our Lord Jesus. And it's every one of us here, Lord God. At sa lahat po, Panginoon, na nanonood po sa kanila po mga tahanan. Pagpalaan niyo po, Panginoon, na yung aba, sapagkat tunay, Panginoon, na without you, we are nothing. Lord, sa iyo lang ako nagtitiwala, ako po umaasa, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na nais niyo po, na aming pong apagsaluhan sa gabi ito. Pagpalaan niyo po yung pong aba, Panginoon, na O Lord, ipagalob niyo po sa akin lahat ng mga mensahe na nais niyo po na marinig po ng mga kapatiran ito. Lahat ng mensahe, Panginoon, na nais niyo po na ating pong ipapahayag, mangyari po, Panginoon, ang iyong banal na kalooban. Lord, pagpalain niyo po ang iyong mga banal na salita na ating pong ihatid sa gabi ito. Nawaan, Ama, ito po ay tumipo po sa amin lahat ng mga mensahe na aming pumapakinggan sa gabi ito. Sa tulong po ng iyong pong banal na Espiritu, Panginoon, na siya po magmulusak po sa bawat isa po sa amin. Lord, sa iyong pong pagsama, Panginoon, inaangkin po namin ang 100% na katagumpayan ng iyong banal na gawain ito sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise to the Lord. Salamat sa Diyos! Marami namang biyaya ito. Dapat po, maraming po biyaya natin. Dapat lamang na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos at buksan po natin po mga Biblia. Kayo ba ay may mga Biblia? Buksan po natin sa pahina sa sulat ni San Marcos. St. Mark, chapter 6. Ito po yung Sunday Gospel. Kanina po na sa ating pong humili po nating mga pari. Mark 6. Mark chapter 6, verses 1 to 6. Nakita niyo na po? Ang pagpapahayag mula sa Ebanghelyo sa sulat ni San Marcos. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga lagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtatanungan sila na saan niya natutunan ang lahat ng iyan. Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Nagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila ay nagduda sa kanya at siya ay hinamak nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat maliban sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng himala noon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay.
at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa Kanya. Ng mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Amen? Amen. Pakal po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito ang pagkalakas. Lahat, mga himala, mga himala sa gabi ito. Amen. Naniniwala ba kayo may himala kayo sa gabi ito? Amen. Ang naniniwala na magkaroon ng himala sa kanyang buhay. Amen. May malakas ang amen. Amen. Sabihin mo, kapatid, Kapatid, talaga naman, talaga naman, ikaw talaga ay pinagpala. ikaw talaga ang pinagpala. Naniwala ka ba? Naniwala ka ba? Amen. Sabihin mo, dahil naniniwala ka Dahil naniniwala ka, na ikaw ay pinagpala, ikaw ang pinagpala, ikaw na. ikaw na. Ikaw na talaga. Ikaw na talaga. Kaya sabihin mo, kaya, Kaya, alam ko, kanina pa, gusto mo na, gustong-gusto na bumupo. umupo. Sabihin ko sa kanya, sige, umupo ka na. Sige, umupo ka na. Sige, umupo. Umupo. Ay, ay, ay. Gustong-gusto Ganyan na. tayo eh, no? Excited po tayo. Parang gusto po natin agad-agad. Agad-agad po tayo nakagunin ng Panginoon. Amen. Gusto ba ninyo? Amen. O sige. Dahil gusto po ninyo ay simulan na po natin. Ang ating pong pagbasa sa Ebanghelyo ay ito po ay tungkol po sa pagtanggi sa ating Panginoon. Kaya po ang pamagat po ng ating pagdinilayan ngayon ay yung pagharap sa pagtanggi or dealing with rejection. Dealing with rejection. Dealing with rejection. Kayo ba'y nakaranas na pong ma-reject? Yes. Natural po ito na dumaraan po sa ating buhay na tayo po ay nakakaranas po ng rejection. Yun po ay hindi po natin maiiwasan. Di ba po? Amen. Amen. Dito po sa ating pinasa ay nakita po natin na ang ating Panginoong Hesus sa kabila ng kanyang mga kahang-hangang pagtuturo at himala, siya po ay hindi tinanggap ng kanyang kababayan. Diba? At siya po ay hinamang paninaw. Diba? Anak ni Maria yan. Saan niya nagbabaling yung kanyang mga talino? Saan nagagaling yung kanyang karunungan? Paano siya kagawa ng mga himala? Diba po? Sa atin din po, sa ating panahon ngayon, ang nakakaranas po ng mga rejection ay yung simbahan, maging po kami mga preachers, maging po tayo lahat na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nakakaranas din po tayo ng mga rejection. Amen. Lalo-lalo na po kami mga preachers. Diba? Nakakaranas din po kami ng mga rejection. Halimbawa, ako, yung nakaraan ko, yun po ay nakikita ng kapwa ko sa akin. At ngayon, nakikita niya na ako ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Meron po dyan magsasalita. Ay siya, kilala ko yan. Akala mo kung sino. Pero ang buhay niyan, kung magdito yan, ay nako. Diba? Maniniwala ka dyan. Kilala ko yan. Diba? Kunwari lang yan, nagtutok dyan. Nagpapahayag ng salita ng Diyos. Diba? Nakikita po natin na meron po talagang tao na tatanggi at tatanggi sa atin. Di ba po? Bakit pa kaya nangyayari itong pagtatanggi? Kanina po, ang ating Panginoong Hesus ay hindi po siya naging exempted na siya po ay tinanggi din. At sabi po sa Matthew chapter 10, verse 24 to 25, sabi po dito, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan
ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kayo ba'y kasambahay ng Diyos? Amen. Sabi dito, lalaitin din kayo. Nakaranas din kayo ng paglalait, pag-reject, pagtatanggi. Amen? Amen. Hindi tayo talaga exempted. Na kapag tayo ay naglilingkod o tayo po ay ano ba yun tawag doon? Nagsusumikap na sumunod sa ating Panginoon, ay tiyak tayo ay makakaranas ng Rejection. Expect na ninyo ang rejection. So may apat po na puntos po ating pong pag-aralan dito tungkol po to dealing with rejection. So number one, ito po dapat natin po palaging tatandaan that you cannot please everyone or we cannot please everyone. Ano pong ibig sabihin na we cannot please everyone? Hindi po talaga lahat ng tao ay sasang-ayon sa iyo. Di ba? Masisiyahan sa iyo. Masasatisfied sa iyo. Yun po lagi ang tatandaan. Kapag may nag-reject sa atin, yun po ating laging tatandaan. I cannot please everyone. Amen. Amen? Amen. Hindi talaga. Tatagapin po natin yung katotohanan iyon. Di ba po? Amen. Kasi sabi po sa John chapter 8 verse 32, ang katotohanan ang siyang magpalaya sa atin. Amen. Amen. Kaya tanggapin po natin ang katotohanan na we cannot please everyone. Amen? At yun po, kanina po, sinabi ko nga po, dito po sa binasa natin, na ang ating Panginoong Isus, sa kabila po ng kanyang kamangamanghang mga ginawa, at kanya po katalinuhan sa pagtuturo. Katapos-tapusan, siya po ay hinamak niya. At hindi po siya tinanggap sa kanyang bayan. Di ba? Hindi po ba kayo? Amen. At sa ating po simbahan, dito po sa ating simbahan, ito po ay marami na pong rejection ang nangyari dito. Marami na pong pinapahamak po ang ating pong simbahan, ang ating pong mga kaparian. Di ba po? Alam ba ninyo yon? Amen. Si sister lang nakakala na marami na po palang naghahamak na ating simbahan ng mga kaparian. Parang yung iba hindi nila alam. At hindi po lingid sa atin na nag-iisang simbahang Katoliko ng pinagkakaisahan ng ibang libot sikta. Diba? Hinahamak ang simbahan. Diba? Nagkakaisa sila para hamakin ang simbahan, kutyain ang simbahan. Di ba po? Di ba? Sabihin ng mga ibang sekta, yung simbahan nila, bakit sila naniningil? Bakit sila naniningil? Kapag may binyag, may singil, may kasal, ang pare. Sa misa ng patay, naniningil din ang pare. Diba? Ganun ang mga, yun po mga pag-uusig ng mga iba't ibang sekta po sa ating simbahan. Diba? Pero ang tanong, sila ba hindi po dilikom ng pera? Ang sa kanila mas malaki. Bakit po? 10%. Bigay sa pastor, 10% agad. Walang patawad. Sa patawad po sa atin sa simbahan, ay, yun po ay, bayad lang po yun sa mga kuryente, di ba po? Hindi naman po libre yung mga kuryente, di ba? Amen. At kung tayo man ay nagbibigay sa pare, kapag ikaw nabinyagan, ilang beses ka ba nabinyagan? Isa. Kapag ikaw ay kinasal, ilang beses ka pa kinakasal? Sa. Kapag ikaw ay mamatay, ilang beses ba? Sa. Eh, pag nagbigay ka sa pare, isa-isa lang. Isa lang. Pero sa kanila, buwan-buwan. Mani. Matagal. Binyag, tapos kasal. So, ang Tagal. laki po. Kapag nag-sound ka po ng 10,000, automatic 1,000. 1,000 pag isang taon, magkano na po yun? Sino magaling sa 12,000. Diba? Mayaman na. Diba? Makapagin na tayo ng pagpasayang sasakyan. Diba po? Kaya marami po yung mga iba't ibang mga
sikta ng mga pastor, parang ayaw po nila bumalik sa simbahang Katoliko. Bakit po? Maghihirap na po sila. Dito na lang sa simbahan, pag nagulog, pag nadukot sa bulsa, samantala sa kanila, maganon pa di ba? Sa atin, mahirap po makakita ng maganon Kaya sino pangalan ko? Si Manuel? Si Kino, sa Kino. Kaya sa Kino, hindi na natanggal yung kanyang kamay dito kasi hindi pa siya nakapagsimba. Kaya minsan, ipasimbahin din natin sa Kino. Para hindi na po siya magkagano lagi. Ano ba? Sabi nila, ang Katoliko, bakit na kung talaga sila ay tunay na simbahan, bakit marami ang naghihirap sa kanilang mga membro? Diba? Ibig sabihin pala, pag may mahirap na membro natin, kasalanan pala ng simbahan yun. Diba po? Mayaman naman sa Panginoon. Diba? Hindi mo kasalanan ng simbahan yun. Diba po? Pero, dinig po sa kanilang pong kaalaman, ay marami po talaga inalagaan po ating mga simbahan. Diba po? Meron po tayo mga Lord Angel. Diba? Yung mga nangangalakad ng mga street boys. Mga street boys? Mga street children. Diba po? Amen. Meron po tayo. Ha? Akala nila wala. Pero meron. Diba? Meron pong ginagawa ang simbahan. Lamang sa kadami-dami po ng population. Yung iba naman walang pakundangan na mga anak, hindi naman kaya ang tustusan. Kaya ako wala pa akong anak, yung mga lang darating. Darating yan kung darating. Hindi naman po problema, hindi naman po yun Kapag ito'y gusto mong maraming anak mo, as long na kaya mo sila Buhayin. aralin, tustusan. Diba? Kailangan mo pangangailangan. Di ba po? Amen. Ano pa? Sabi nila, ay, bukod tanging talaga yung simbahang Katoliko, hindi sila nagbabayad ng tax. Di ba? Hindi nagbabayad talaga ng simbahang Katoliko ng tax. Di ba po? Sila kasi, na-register po siya sa Exchange Commission. Diba? Kaya, register po sila, sabi nila, kulurong ang mga Katoliko. Kulurong. Hindi sila naka-register. Kulurong. Exchange Commission. Hindi po tayo naka-register sa Exchange Commission. Kulurong. Opo. Ay sabi nila, kulurong daw po yung Katoliko. Bakit po? Kapag kayo po ay nagpaano po ng yung doon, ng inyong pong sikta doon sa Exchange Commission, ay kailangan po ng perma ng founder. Ang tanong, sino ang pipirma sa simbahang Katoliko? Pag-register po natin doon sa Exchange Commission. Alam nga naman ng mga kaparian, bakit mga kaparian bang nagtakat ng simbahang Katoliko? Hindi naman, Panginoong Isus naman. Kaya pag gusto nila magpipirma, siguro pagbalik ni Kristo, gusto niya magpabayin nila. Pero ang dami po, simbahang Katoliko na hindi po nakaregister sa Exchange Commission. Amen? Amen. Wala po yung ating founder, nasa langit po. Amen? Amen. Yung tinatag nila yan, nakaakyat ng Panginoong Isus. Diba? So, paano siya pipirma? Ayun naman nila pagbalik ni Kristo. At pipirma po ang ating Panginoong Isus sa gusto nila. Diba? At sabihin pa ng ibang sekta, meron akong kaibigan dati. Bakit naman ganun sa inyong simbahan? Sa amin, lahat kami ay may Biblia. Samantalang sa inyo, sa misa, unfair. Ang pari lang ninyo, ang nagbabasa ng Biblia. Di ba? Dapat daw lahat bibigyan ng Biblia. Di ba? Bakit? Kung gusto mo talaga mag-aaral ka talaga sa Biblia, ba't hindi mo kaya bumili? Di ba po? So nakakalungkot. Kasi galing na po sila sa Katoliko, pumunta sila sa ibang sekta, kasi maganda doon. May kantahan doon. May praise and worship doon. Pagtugtog pa lang ng timbig na balahibo mo agad, pag-instrumento. Namatawa dito sa Katoliko, pag misa, boring daw. Boring. Nantok.
Parang ano naman talaga eh. Kapag hindi mo naunawaan ang isang bagay, mabuburing ka talaga. Di ba? Amen. Parang ano lang yan eh. Parang sport. Pag hindi mo po naiintindihan ng sport, hindi ka po talaga ma-enjoy. Di ba po? Amen. Ganun din sa ating pananampalataya. Kapag hindi mo po naiintindihan ang iyong pananampalataya, hindi ka talaga mag-excite, hindi ka talaga ma-enjoy. Kasi hindi mo naunawaan yung pananampalataya. Di ba? Kaya nakakalungkot eh. Pupunta tayo dito sa kita, tatanggap tayo ng body of Christ. Wala tayong pagkakdaman, natatanggap, pero di natin alam kung ano yung sabihin niya, natatanggap tayo. Basta tumayo sila, kaya ako sumunod na lang din ako. Di ba? Kahit may 2,000, okay lang yun. Kasi nakakaya naman, ako lang maiwan dito, ibig sabihin niya. Nako, halata na to. Alam na this. Diba? Kaya huwag po natin gayahin yun. Dapat alamin mo natin aning pananampalataya. Gusto niyo ba ng kwento? Amen. Amen? Meron pong tatlong magkaibigan. Sila po si Amen, si Juan, at si Pedro. Tandaan niyo yung mga pangalan ha. Pag nagkamali ako, correct niyo ako ha. Emil, Juan, at Pedro. Si Amen, si Juan, At Pedro. Pedro. Itong tatlong magkakaibigan, itong si Amen, si Pedro pala, hindi po siya nagsisimba, si Pedro. In short, hindi po niya talaga alam ang kanyang pananampalataya. Di ba? And one day, isang araw, ay sinaraw pa. Kung siya po inanyahan ko ng mga kaibigan na sa Amen at saka si Juan, itong si Pedro, siya po napilitang sumama. Kasi sabi niya, oo nga, katuliko mo talaga ako. Why not? Chok na. Diba po? Katuliko po ako eh. Kaya kung sila ay dumating na po sa communion, may nakapila na po sila para mag-receive ng body of Christ. Tawa ng po Esther Prisi, alam na alam niya ito. Okay. Ito naman si Pedro, pahuli-huli po siya. Kasi nagano po siya eh. Tinitingnan po niya kung ano, nag-observe po siya. Kaya nung nasa pila sila, nauna si Amen. Sinundan ni Pedro, si Pedro ang pinakahuli. Kung sinabi ng pare, body Christ, sagot si Amen. Amen. Kung si Pedro na, kung sinabi ng pare, body of Christ, sagot niya, Pedro. Akala niya pangalan sasabihin. Kasi sinusutan niya si Amen. Sabi niya Amen. Akala niya pangalan lang pala sasabihin, madali-dali lang pala. Ganyan lang pala. Minsan ganyan din tayo. Diba? Sinusunod lang rin tayo dito. Kung ano pa gawin, sige, sunod na rin tayo. Diba? Ano dito eh? Huwag pa nga iba, kaya dapat alamin natin ang ating pananampalataya para hindi po tayo panganga. Amen. Nakakatawa ka na. Marinig ka na ng iba, sabi, ay ganyan pala eh. Wala pa nang alam yan eh. Bakit kayo katoliko? Basta katoliko. Katoliko yung nanay tatay ko eh. Katoliko din ako. Sarado katoliko. Sarado kayo walang alam kasi sarado. Diba? Kaya pag katoliko ka, dapat alamin mo yung pananampalataya mo. Bakit ka katoliko? Nagsasamba kayo sa boto. Ayun na. Oo nga. Diba? Bawal yun. Diba? Kapag hindi mo po alam sumagot, dali ka na. Kahit man ang sabihin sa'yo, bakit kayo sumasamba sa revolto? Ay tanong mo dyan, kahit ano lang, kahit saan ba niyo nakikita na kami sumasamba sa revolto? Doon yung babad. Kasi nakaharap kayo sa revolto, umuluhod kayo doon eh. Diba? Ano pag dinasal niyo doon? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So, ano sabi? Our Father who art in heaven. Hindi sinabi na, Our Father sa revolto. Diba? Diyos namin revolto. Sinasampakan namin. Ayun, yun talaga Diyos-Diyosan. Diba? Pero ating panalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Ginagawa na po natin inis na yun. Para meron po tayo kasi mga tao, gusto natin, meron tayong makikita eh. Di ba po?
mga sacramentals po yan, mga imahe natin. Yung mga Diyos-Diyusan, ayun po yung mga nukit na mga hindi po totoo. Ngayon, pag ang mukha ba ni Jesus, ibig sabihin ba, ay si Jesus ba hindi totoo? Si Mama Mary ba hindi totoo? Di ba totoo sila? Di ba? Ay tawag natin yan, secret image. Kaya yung mga reboto, yung mga sinasabi na Diyos-Diyusan, ayun po yung mga imahinasyon lamang. Di ba po? Hindi po ng buhay. Yun po. At ibang sekta kanina, ngayon, dito tayo sa kapwa nating Katoliko. Mayroon din kapwa nating Katoliko na umusik sa simbahan. Alam ba ninyo yun? Parang hindi nyo alam, no? Dito malang, pag nasita malang na nakadamit ng spaghetti, hindi naman yan. Hira naman yan. Diba? Umusok na ka ng ilong. Diba? Ay, hindi kami malaya dito sa Katoliko. Bakit ganyan? Diba? Bawal ng above the knee. Diba? Diba? Bakit ganun? Diba? Marami tayo. Ay, gusto po natin sumabog. Kasi hindi po tayo malaya. Kung di mong nakasulap ka at saka Airphone. Pinapaalis pa. Hihira naman yun. Masyado naman stricto yan sa bahan. Masyado naman stricto sila. Diba? Kaya, ito po tayo po ay lumalaban ang ating kalooban. Diba pa? At mayroon pang Katoliko na sinasabi na pagdating po sa confession ay naniwala ka sa mga pari na yan. Makasalanan din mga yan. Bakit tayo magkukonfess sa mga pari na yan? Di ba? Hindi na kailangan. Diretso tayo sa Diyos. Di ba? Kasi pari, makasalanan din yan. Ano ba ibig sabihin ng pari sa Latin? Yan po ay mga sacerdos. Di ba? Giver of the secret things. Sacerdos. In persona Christi. In person of Christ. Sila ang representative ng Diyos dito po sa atin. Kaya napakapalad po natin. Pag tayo po ay pumunta po sa confession, actually, hindi po dapat yung confession po ang terms na gamitin po natin. Ang terms po, ang dapat ay reconciliation. Hindi na po tayo basta magpakonfess lang na wala po tayong pagsisisi. Ayaw po natin magbagong buhay. Invalid po ang confession kapag wala pong pagsisisi. Yung totoong pagsisisi, ipagbalik loob sa Panginoon. Amen? Kaya ang terms po doon ay Sacrament of Reconciliation. Amen? Amen. Kayo ba'y nakapag-confess? Not yet. Okay na naman po kung wala po tayong mortal sin. Kasi pag sinabi ko ng pari na pagsisiyan po natin ating mga kasalanan, di ba? Tapos tayo ay magpo-confess, di ba? Inaamin po sa makapangyarihang Diyos. Di ba? Mapapatawad po ang ating mga mortal sin. Lahat na ating gustong pagsisihan. Ano? Binyal sin lang pala. Usapan ko mortal sin? Ignorant sin. Kaya mortal sin ay mapapatawad lamang sa totoong pag-confess. Sacrament of Reconciliation, pagbalik loob sa Diyos. Amen! Amen. At punta naman tayo sa mga preachers. Alam natin, talagang kayo, marami na kayong napapakinggan ng mga preachers dito. Pag minsan, yung preacher ay medyo palamya-lamya. Naku, yan na naman preacher na yan. Malamya yan eh. Malamya yan eh. Malamya yan. Pero nang malakas ang boses, ayan na naman, si malakas ang boses. Di ba? Naman eh. Di ba? Diyan naman yung isa. Ay, mabilis naman magsalita yan. Yung preacher na yan. Yung isa naman, ay, yung preacher na yan, mabagal magsalita yan eh. Puro kwento, wak kwenta. Di ba? Ganun eh. Hindi po tayo magiging satisfied. Kapag yung preacher naman ay talaga namang
masigasig o talagang lakas, ubos lakas, na parang galit. Hyper. Ay, galit. Yan na naman si Prince na parang galit. Sigaw, sigaw, sigaw. Walang ginawa, kundi magsigaw, magsigaw. Di ba? No? Wala namang puntahan. Di ba? Pag maluman ay, sabihin, malamya. Di ba? Pag matikas, malakas ang boses. Alam mo puntahan. Ay, Diyos ko, ano ba naman ito? Diba? Yan po ang katotohanan. Diba? Nagpapon lang po tayo. Ano ba kaya sa atin? So ano po ating pinag-usapan? Ano yung ating pinag-usapan? Dealing with rejection. Ano yung number 1? You cannot please everyone, or we cannot please everyone. And number 2, dealing with rejection, we must know ourselves. Or know yourself. Know Dapat yourself. kilalanin mo ang iyong sarili. Yung sarili. Bakit po? Kapag hindi mo po kilala ang iyong sarili, ayaw ko naman sa iyo. Sabi sa iyo po, ambot sa iyo. Ambot sa imo. Dapat kilala mo ang sarili mo. Hindi kung ano sasabihin sa iyo, ay ganyan pala ako. Di ba? Kasi hindi mo alam sarili mo, hindi mo kilala ang sarili mo. Ay, sabi sa'yo, wala kang kwenta. Hindi mo na pala akong kwenta. Makamatay na lang ako. Wala nang kwenta ang buhay na ito. Wala nang tumatagal sa akin. Palagi na lang ako nakikita. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pero sasabihin sa iyo, maniniwala ka naman kasi hindi mo kilala ang sarili mo. Diba? Kung i-reject ka man, kilala mo ang sarili mo. Sabihin mo, no effect. No Kilala effect. mo ang sarili mo, no effect. Diba? No kasi kilala mo effect. ang sarili mo. Bahala kayong magkano kayo dyan. Magnangak kayo dyan. Basta ako, kilala ko ang sarili ko. Diba? Eh dapat kilala mo ang sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, kilala mo ba ang sarili mo? Kilala mo ba sarili mo? Amen! At hindi lang dapat alam natin, kilala natin ang ating sarili. Dapat alam din ang ating, kilala din dapat natin ang ating mga sarili na tayo ay bilang mananampalataya o deboto ng ating Panginoong Hesus. Amen! Diba? Dapat kilalanin po natin ang ating sarili na tayo ay mga deboto ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ano po ibig sabihin ng deboto? Sabi po dito, devout Christians, dito na po ako sa letter C, reads and studies the Bible and reflects a lifestyle that is close to what Jesus Christ advocate. Ibig sabihin dito, yung lahat ng nire-recommend or piniprescribe ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay susunod at mapapalalim po ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Amen? At kapag ito po ating ginawa, na tayo po ay, kumbaga ay, tayo po ay lumalago sa ating pong pananampalataya, sabihin naman ng iba, hindi na po namin ma-reach yan, yung taong yan. Hindi po na maunawaan yan. Masyado na siyang relihiyoso. Diba? Ako po, nakakaranas po ako niyan. Kapag may party, pumunta kami sa party. Nung pumunta pa ako sa bahay ng tita ko, puyo sa diba? Kumain po sila. Yung sa amin sa ilong ko, yung may kadyos, at saka yung may langka, at saka may karni. Ang sarap-sarap po noon. Diba? Pagdating po namin doon, gutom na gutom po kami dalawa ng aking misis. Yun po yung handa. Diba? Eh sa amin po, no meat Friday. No meat Friday po kami. Kaya hindi po nila naunawaan. Sabi nila, sabi ng auntie ko, yun ang sinasabi nila, bawal sa reliyon namin. Diba? Sabi nila, bakit di kayo kakain ng karne? Sabi namin, Bernis po ngayon. So what kung Bernis po ngayon? Sabi ko, in-explain ko naman po sa kanila na yun po yung nakasulat po sa aming pong pananampalatayang Katoliko. Nakikita po yan sa Code of Canon Law
12:49 to 53. Di ba? Gusto ba ninyo basahin pa natin para maniwala kayo? Kasi mukha kayo parang hindi kayo maniniwala sa akin eh. Amen. yung mukha niya na ano sa akin, nanonood sa akin, parang hindi ka kapaniwala. Nagdagubin naman eh. Bakit may sinasabi mo sa amin, no and Friday? Ha? Ibig sabihin eh, kapag kumain dito, hindi pa hindi kumain ng karne. Yeah? Ha? Sabi po dito po tayo sa 49. Sabi po dito, the divine law binds all Christians faithful to do penance each in his or her own way in order for all to be united among themselves by some common observance of penance. However, penitential days are prescribed on which the Christian faithful devotee and especially by observing fast and abstinence according to the norm of the following canons. Ito po sa 50, the penitential days and times in the Universal Church are every Friday of the whole year and the season of Lent. Akala na natin kasi minsan, Lent lang kami, di pwede kumain ng karne, brother. Pero sinasabi po dito ay all Friday and every season of Lent. Diba? Sabi po dito sa 51, abstinence from meat or from some other foods are determined by Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on Friday. Abstinence and fastings are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. At dito po pala sinasabi ko dito, maliban lamang kung Feast of Solemnity. So pwede tayo kumain. Diba? Pag Feast of Solemnity. Ano ba yung solemnity? Yung mga kapistahan po natin, pwede po tayo kumain. Halimbawa po, ang kapanganakan ng ating Panginoong Isus, pwede po tayo kumain ng karne kahit Biyernes. Di ba po? Sana po tayo? Dito po sa ito, the law of abstinence binds those who have completed their 14th year. The law of fasting binds those who have attended their majority until the beginning of their 16th year. Pastors of souls and parents are to ensure that even those who by reason of their age are not bound by law of fasting and abstinence are taught the true meaning of penance. So dito po ay wala pong pinipilit edad po dito sa abstinence. Lahat po ay pwede po mag-abstinence, hindi lang po fasting. Amen? Dito po sa 53, the conference of bishop and can determine more precisely the observance of fast and abstinence as well as substitute other forms of penance, especially works of charity, exercises of piety, and all or in part of abstinence and fast. So, sinasabi po dito, pwede po tayo kumain daw ng karne as long na tayo po ay may isasakripisyo sa ating pong nakasanayan gawin. Amen? Yung pag-work of charity, pwede po tayo kumain ng karne, pero tayo ay halimbawa, pupunta ka doon sa mga mahirap, walang makain. O, bibisita ka doon sa may sakit, doon sa ospital. Diba? Mga ganon, magsasakripisyo po tayo. Hindi po tayo duttot na cellphone natin. Kumain na tayo ng karne, duttot pa rin tayo ng duttot. Wala na. Diba? Hindi po tayo nakasunod sa abstinence na ito. Diba? Kaya po, no meat Friday talaga ako kasi hindi ko po minsan mamalayan. Baka naman, nakatuttok na naman ako sa cellphone ko mamaya. Diba? Nung nakasanayan mong gawin, gusto mo talaga kumain ng karne, kumain ka ng karne. Pero, huwag ka muna yung nakasanayan mo, lalo na mo, telenovela, yung adik ka. For sure na lang, huwag ka nang kumain ng karne. Makapanood ka pa. Kahit na maaari makapanood ka. At least, nakasunod ka sa abstinence. Di ba po? Amen. Nakawa? Amen. Amen.
Palapakan po natin ng Diyos. Dapat kilala po natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang ating Panginoong Isus ay sabi niya, hindi tatanggapin ng propeta sa kanyang sakimbayan. Kilala niya kung sino siya. Sabi niya, ano siya? Propeta. Diba? Propeta ako. Bahala kayo. Hindi niyo ako tatanggapin? Okay, fine. Diba? Sabi ni Father kanina, tayo mga propeta. With the virtue of our baptism, we share the light of God. Ari at propeta. Amen? May pagkakaiba lang. Kami ay propeta pero hindi po kami ang tawag yun. Kumbaga katulad ng mga pare, sila po ay naordinahan. Pero we share. Lahat po tayo ng mindagan. Amen po? Amen. Kaya sabihin mo sa tabi mo, dapat kilala mo ang iyong sarili. Kilala na ba ang sarili? Amen. Amen. Kilala ko niya ang sarili. Kaya kahit po siya ay isa kwera, ay hindi ko siya affected. Di ba po? And number 3, love yourself. Di ba? Bakit love yourself? Pagharap po natin sa pagtanggi. Wala na nga nagmamahal sa iyo, tapos ayaw mong pangmahalin ang sarili mo. Sino na nagmamahal sa iyo? Sarili mo. Si Lord. Oo. Totoo. Perfect ang sagot ninyo. Si Lord ang nagmamahal sa atin. Kaya hindi po masama na mahalin natin ang ating mga sarili kasi tayo ay mahal ng Diyos! Amen. Hindi po masama na mahalin po natin ang ating mga sarili. Di ba? Sila hindi mag-iiwan. Lord. Amen. At ito po ang ating Panginoong Isus. Kapag sa ibang version po natin basahin sa Luke chapter 4, verse 16 to 30, nung siya po ay gusto ng mga tao na ihulog po doon sa bangin. Siya po ay pinrotektahan po niya ang kanyang sarili. Nagtago po siya doon. Dumaan po siya doon sa gitna ng mga tao. Niligtas po niya ang kanyang sarili. Amen? Kaya ganoon din po tayo. Protektahan din po natin ating mga sarili sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen. Amen? Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Amen! Amen. Napaka po natin ating Panginoon. Ano po na tayo ka? Mahal! Amen? And number 3 and finally, number 4, focus on God or Jesus. Sabihin mo, focus on God. Focus on God. Focus on Jesus. Focus on Jesus. Dapat tayo ay tumuon lamang o tumutok po tayo sa Diyos o kay Kristo. Amen? Amen. Bakit po? Kapag may problema ka, tingin ka lang sa krus ni Kristo. Di ba? Ikaw nireject ka. Tingin ka lang kay Kristo. Bakit po? Nung aming Panginoong Isus ay dinakip. Di ba? Ano nangyari? Nagkanya-kanyang lakad ang kanyang mga disipulo. Si Alisan, naiwan siya mag-isa. Sumuko ba ang Panginoon? Hindi. Bakit po? Nakatuon po siya sa Diyos Ama. Na matupad po niya ang kanyang misyon. Para siya ay mamatay at muling mabuhay alang-alang sa ating lahat na kanyang minamahal. Amen? Amen. Nakatuon po tayo kay Kristo. Bakit? Sabi ni Kristo sa John chapter 16, verse 32, gayon man, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Amen. Amen? At ano po sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat sa langit? Sabi niya sa Matthew chapter 28, verse 20, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Amen. Amen. Hindi kayo iwanan ng Diyos. Iwanan ba kayo ng girlfriend, boyfriend ninyo? Hindi kayo iwanan ng Diyos. Amen. Kaya pag iniwanan ka, sabi mo, praise the Lord.
Iwan ka man yan ng, ano mo, yung, ano tawag doon, yung fantasy boy mo, fantasy girl mo. Yung Diyos, di ka niya talaga iiwanan. Amen. Amen? Kaya ang tanong, kaya ba harapin ang rejection? Hindi naman kasagot. Parating parang ang hirap yata. Sa kaya, tagal-tagal na natin dinidiscuss dito, parang may hirapan ba kami tanggapin natin? Amen? Ano po sinasabi po sa pangalawang pagbasa po natin? Sabi po ng Panginoon kay Pablo, sabi po niya, my grace is sufficient for you. Ano daw? My grace is sufficient for you. Ang aking grasya, ang aking pagpapala ay sapat na sa iyo. Kasabihin mo sa tabi mo, sapat na. Sapat na Ang grasya ng Diyos ang grasya ng Diyos upang mapagtagumpayan mo upang mapagtagumpayan mo ang rejection. ang rejection. Amen? Amen. My grace is sufficient to those who love me, sabi ng Diyos. Amen? Amen. At ito po, sa ating po binasa, hindi po nakatanggap ng biyaya itong mga tao sapagkat hindi po sila naniwala. Yun lamang po yung mga kukunti na naniniwala sa Kanya, pinatungan ng Panginoon ng Kanyang kamay at sila lahat ay pinagaling ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang walang paniniwala ay hindi tatanggap ng biyaya, grasya, kagalingan ng Panginoon. Kayo ba may paniniwala? Amen. Lahat ng nila sabi na sila ay may pananampalataya sa Diyos ay answer prayer. Kaya lahat ng answer prayer ay extender po tayo at ating pong ilagay ang ating pong sarili sa ating Panginoon sa mga oras na ito at pakinggan po natin ang awit. Tinaas ngayong gabi ito. Kung wala po kayong pag-ilangan, lahat ng iyan ay answer prayer na yan. Amen. Sapagkat sinabi ng Panginoon na ikaw na tumatalima sa kanyang salita, hindi mo nire-reject ang Diyos sa buhay mo. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Ang aking grasya ay sapat na yan sa iyo. At higit pa yan. Mamaapaw na biyaya ng Panginoon. Ibibigay niya sa iyo. Ikaw na sumusunod sa Kanya. Tumatalima sa Kanyang kalooban. Kaya kapatid, claim mo na yan. Ano ang iyong prayer request na yan? Hiningi mo sa Diyos na yan. Claim it. Alam mo sa sarili mo, sumusunod ka sa Diyos. Claim it. Kung sa palagay mo na hindi ka pa rin tinutugon ng iyong panalangin, alalahanin po natin na pinakasukdulan ng ating panalangin na dapat po natin sasabihin palagi sa Panginoon, Lord, your will be done. Amen? Amen. Kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kung ito man hindi pa sinasagot ng Diyos sa ating pong panalangin, sa palagay natin na hindi po talaga tutuloy ng Panginoon, ipaubayan po natin ito sa Diyos. Sapagkat siya po ang nakakaalam ng lahat ng the best para po sa atin. Kaya ang pinakasunggulan po ng ating pong pananampalataya, ang sabihin natin sa Diyos na ang iyong pong kalooban na maganap, hindi po ang aking kalooban ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya huwag po kayo malungkot. Kung hindi man po kayo naging answered prayer sa palagay ninyo, sapagkat yun po ang kagustuhan ng Panginoon para po sa kakabubuti po natin. Kaya huwag po tayo maging negative. Lord, salamat po Panginoon sa iyong pong banal na salita na aming pong nagpaspasaluhan sa gabi ito, Panginoon. At dalangin po namin, O Lord, ang patuloy na biyayaan niyo po na ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, sa aming pong araw-araw na buhay. At patuloy po kami, O Lord, nabigyan niyo po ng kalakasan. At lalo na po, Panginoon, dito po sa Friday, Panginoon, patuloy pong pagpalain, Panginoon, ng Friday prayer group, Panginoon, sa mga namumuno po dito, Panginoon, sa corpo, Panginoon, sa kanya pong kasamahan, Panginoon, sa mga awit po ito, Panginoon, sa iyo pong instrumentalist, Panginoon, at sa walang sawa, Panginoon, na dumadalo po sa iyo banal na gawain ito, Panginoon. Pagpalain po, Lord, lahat kami ng prayer partners, Panginoon, all over the world, Panginoon. At Lord, pagpalain po ang lahat, Panginoon, na
Kami na lahat ng po mga lingkod, Panginoon, simula po sa aming Santo Papa, Panginoon, Pope Francis, Panginoon, sa mga obispo, Panginoon, sa mga kaparian, Panginoon, maging po sa amin po dito sa El Shaddai, sa pangunguna po ng aming pong lingkod, Brother Mike Zilodarde, sa kanyang pong kahilinig, Congressman Michael, lahat po ng mga councils, preachers, core group, choir, instrumentalist, lahat po ng mga gagawa, lalo na po dito sa Zion, Panginoon, simula po sa Jerusalem, sa Haifa, at dito po sa Tel Aviv, Panginoon. Lord, Amen. sa sama-samang panalangin ito, Panginoon, naniniwala po kami na kami po inyong diringgin. Kaya Lord, Amen. tinataas din po namin ang complete healing ni Miss Lara Kaumpay at lumakas ang kanyang resistensya. At meron din po, Panginoon, sa complete healing for Agripino Cabrera, Visitación de la Cruz, Panginoon. Lord, inangawakan po namin ang iyong salita na kung saan may dalawa o tatlo nagkakatipon sa iyo, Panginoon, sa iyo po presensya. Kami po, Panginoon, kayo po ay aming kasama. Kami po ay iyong diringgin. Kaya Lord, lahat ng aming panalangin ito, Panginoon, inaangkin po namin na ito po ay inyong pong tinugon na. Amen. Lord, salamat po. At sa aming pong paghiwalay-walay pansamantala, Panginoon, patuloy po namin dalhin ang mensahe na aming pong narinig sa gabi ito. Amen. And Lord, salamat po at dalangin po namin na kami po ay makarating sa aming pong babalikang mga bahay, trabaho, Panginoon, na kami po, Lord, ay malwalhati na makarating, Panginoon. Amen. Tas po kami lahat, Panginoon. At Amen. palagi po ang nanonood po sa kanilang mga tahanan, Panginoon, hindi po maiksi ang iyong kamay na abutin po sila ng pagpapala. Lahat ng pagpapala namin po natanggap sa gabi ito ay natanggap na rin po nila, Panginoon. Amen. Amen. Lahat ng ito, Panginoon, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri para nga pagsabat sa salamat sa pangalan po ng iyong anak na sa Jesus na aming Diyos with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, our sins now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.